karapatan ng mga magsasaka sa ilalim ng Republic Act Number 11953. Noon pong ikapito ng Hulyo 2023, nilagdaan ng ating mahal na Pangulo Bongbong Marcos ang Republic Act Number 11953 o mas kilala sa titulong The New Agrarian Emancipation Act. Ang batas na ito ay isinagawa ng Kongreso upang igawad sa mga magsasaka na beneficiaries ng agrarian reform o tinatawag na agrarian reform beneficiaries ang pagkondona sa kanilang mga principal loans at hindi na bayarang amortizations at interest nito. At upang hindi sila maisali sa pagbabayad ng estate tax on agricultural land na ginawad sa kanila sa ilalim ng Comprehensive Agrarian Reform Program o CARP. Ang mga ARBs ay tumutukoy sa mga magsasaka o manggagawang bukid na pinagkalooban ng mga lupain sa ilalim ng Presidential Decree No. 27, Republic Act No. 6657 at Republic Act No. 9700 na may mga natitirang balanse sa utang mula sa Land Bank of the Philippines at sa mga pribadong may-ari ng lupa. Bukod sa pagkondona sa kanilang pagkakautang, nakasaad din sa batas na ang mga ARBs ay mga Pilipinong magsasaka na may karapatan sa suporta mula sa mga ahensya ng gobyerno, partikular na mula sa Department of Agriculture. Kaya ipinag-utos ng batas sa DA na isama ang mga ARB sa Registry System for Basic Sectors in Agriculture or RSBSA at ipaabot nila ang lahat ng serbisyong pangsuporta na nararapat sa ating mga magsasaka. Ang lupang iginawad sa mga ARBs ay hindi rin dapat maisama sa kabuoang ari-arian ng isang namayapang ARB para maihiwalay ito at hindi mabuwisan. Dapat ding hikayati ng Department of Interior and Local Government o DILG ang mga lokal na pamahalaan na magpatibay ng lokal na amnestiya sa mga buwis sa real property at iba pang transfer taxes para sa mga kwalipikadong magsasaka sa ilalim ng batas na ito. Nakasaad din sa nabanggit na batas na anumang nakabinbing kasong administratibo o forfeiture case na isinampan ng DAR dahil lamang sa kabiguan ng isang ARB na bayaran ang 30 taong amortisasyon kasama ang 6% na taunang interes ay agad na pinababaliwala. Kaya inatasan ang DAR na kumilos upang ibasura ang lahat ng mga aksyon na nakabinbing sa mga korte na may kaugnayan sa pagkolekta ng hindi nabayarang prinsipal at mga interes sa mga lupaing agrikultural na sakop ng mga batas sa reformang agraryo. Ang pagpapatupad ng pinal na desisyon dahil sa kabiguan ng isang ARB na magbayad ng 30 taong amortisasyon kasama ang 6% taunang interes na nagresulta sa diskwalifikasyon ng nasabing ARB, ang pagkansila ng titulong iginawad sa ilalim ng reformang agraryo at ang pagpugsa sa mga karapatan sa pagmamay-ari ng ipinagkaloob na lupain, gayon din ang pagpapalayas ng tao mula sa ipinagkaloob na lupain o pagbuwag sa anumang istruktura na itinayo sa nasabing lupain ay dapat na agad na wakasan. Bagkus, ang iginawad na lupain sa ilalim ng reformang agraryo ay agad na ibabalik sa kwalipikadong magsasaka. Anumang titulo ng reformang agraryo na nakansila bilang resulta ng pinal na desisyong administratibo ay agad na muling bubuuin pabor sa ARB. Kung sakaling ang lupang pang-agrikultura ay naigawad na sa iba pang benepisaryo, ang DAR hanggang maaari ay magbibigay muli ng award sa benepisaryong nawalan ng lupain bunsod ng isang forfeiture case. Subalit, sino mang tao na napatunayang nagkasala sa pamamagitan ng pinal na paghatol sa alinman sa mga ipinagbabawal na akto sa ilalim ng Section 73 ng Republic Act No. 6657 at napatawan ng alinman sa mga parusa sa ilalim ng Section 74 nito, ay hindi kwalipikado na mapakinabangan ang mga benepisyong ibinibigay ng naturang batas. Makikita sa mga probisyon ng batas na ito ang
Layunin ng ating mahal na Pangulo na bigyan ng suporta ang ating mga magsasakang nakinabang sa probisyon ng CARP law. Ito ay isang uri ng pagkilala ng pamahalaan sa mga naiaambag ng mga magsasaka sa pag-unlad ng ating bayan patungo sa isang bagong Pilipinas. Yun At pala. ito po ang ating hashtag Palanos. Manood, magtanong, para matuto. Presida Acostas, legal advice. Presida Acostas, legal advice.